Bismillah, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa bi atharihi ila yaumiddin. Wa ba'd, assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Last time ay talakay natin ang patungkol sa hijra patungo ng Habasya. Sa pagtalakay natin sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natalakay natin ang dalawang ulit na pagtungo nila sa bansa ng Habasya upang takasan ng pamiminsala ng mga kuffar o Quraysh ng Makkah. At natutunan natin sa pamagitan nito ang maraming aral na kapupulutan natin ng aral sa pangyayari sa pagtungo ng mga Muslim sa una at pangalawang beses mula sa Makkah patungo ng Habasya. At sa gabing ito ay ilan sa mga piling aral na makukuha at matututunan mula sa pagtungo ng mga Muslim sa Habasya. Ang pagtungo ng mga Muslim sa Habasya ay unang-una, ito ay desisyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang magkaroon ng kagaanan sa mga Muslim sa panahon na kung saan sila ay kukunti at sa panahon na kung saan ay hindi pa marami ang tagasunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi pa ganun kalakas ang Islam. Nasa panahon pa sila na kailangan nilang patatagin ang kanilang sarili bilang Muslim upang higit lalo nilang mapag-ibayuhan ang kanilang pananampalataya na niyakap. So sa panahon na to ay panahon na kung saan pinapatatag pa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang isa sa mga nakitang magandang paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabila ng na dumarating sa kanya na mga balita at pangyayari sa mga yumakap at sumama sa kanya, yumakap sa pananampalatayang Islam at sumama sa kanya na nahihirapan dahil sa naging pabigat ng mga hindi mananampalataya sa kanila, ay napagdesisyonan niyang sila ay magtungo sa Habasya sapagkat dito ay may pinunong makatarungan. At ito ay isang pagpapagaan sa mga Muslim sa kasalukuyang panahon kung saan sila ay naroroon. Isa sa mga matututunan natin dito ay ang Islam ay higit lalong namamayagpag dahil sa maraming tagasunod nito na tuluyang kumakapit at isinasabuhay ang Islam. Hindi dumadami ang Islam sa pamamagitan lang ng maraming bilang ng mga Muslim. Bagkus maraming bilang ng Muslim na mayroong malaking kapakinabangan sa Islam at sa mga Muslim. Dahil sa Islam, hindi naman basihan ang dami ng tagasunod para masabing tama ang pinaniniwalaan. So halimbawa kung titignan natin ang maraming relihiyon, sa paligid natin ay higit lalong mas marami sila kumpara sa ating mga Muslim. Pero hindi naman ito ang patunay para sabihin natin na isang relihiyon na maraming tagasunod ay sila yung nasa tamang relihiyon dahil sa dami ng bilang nila. Ang Islam ay higit na namamayagpag hindi dahil sa dami ng bilang, bagkus sa dami ng mga taong may kapakinabangan sa Islam at sa mga Muslim. At dito sa Islam, subok na to sa paglipas ng maraming panahon, napatunayan sa Islam na hindi basihan ang dami, bagkus ang katatagan ng mga miyembro o ng mga Muslim na yumakap sa Islam. Subukan ito sa ilang mga digmaan tulad ng halimbawa ng digmaan ng Badr, tulad ng halimbawa ng digmaan na sinundan ng pagkatapos ng digmaan ng Badr, na kung saan ay nagtagumpay ang mga Muslim hindi dahil sa dami nila, bagkus sa tatag ng panghawak nila sa lubid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa Islam, isa sa matututunan natin sa paglisan ng mga Muslim mula sa Makkah patungo ng Habasya, ang Islam ay lalong namamayagpag dahil sa bilang ng mga totoong Muslim na yumayakap sa Islam at nagsasabuhay ng Islam alinsunod sa kaparanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang matututunan natin dito ay pinagbabawal sa Islam ang pagkakalat ng mga balita na hindi
totoo o hindi kaaya-aya. Saan ito nangyari? Sa panahon ng paglisan ng mga Muslim patungo sa Habasya. Sa unang pagkakataon ay nabalitaan nila ng mga taga-Makkah ay nagpatira pa sa pagpapatira pa din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kumalat ang balita at umabot sa kanila ng mga kuffar Quraysh ay nagmuslim at panatag na ang Makkah at maaari na silang umuwi dahil sa balita na ito. At nang dahil dito ay nagmadali silang umuwi at sila bakas sa kanilang mukha ang saya ng kanilang pagbalik, subalit ito pala ay hindi totoo. Subalit ito pala ay hindi totoo at ito ay isang bali-balita lamang na ikinakalat ng mga tao upang sirain ang kalagayan ng mga Muslim na lumikas ng Habasya. At ito ay nagdulot ng malaking pinsala na ang ilan sa mga Muslim ay bumalik patungo ng Makkah at huli na ang pagkakataon nang malaman nila na ito ay hindi pala totoo o walang katotohanan. Ang ilan sa kanila ay nahuli, pinarusahan at ang ilan sa kanila ay naghirap. At nang dahil dito, sa pangalawang pagkakataon, ipinagutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagtungo o rehla sa Habasya sa pangalawang pagkakataon. So sa panahon natin, pagdating sa pagkalat ng mga balita, ang tao ay nasa tatlong bahagi. Ang tao ay nasa tatlong bahagi. So unang-una dito ay yung mga tao na naniniwala agad nang hindi nila pinagtitibay ang dumating na balita. Pag dumating ang balita, ang tao ay maaaring hindi maniwala o maaaring maniwala agad o kaya naman ay nasa pagitan ng hindi paniniwala o maniniwala hanggat sa hindi ipinagtitibay sa kanya. So, hindi lahat ng tao, pag dumating ang balita ay pinagtitibay. Ang ilan ay madalas na pinaniniwalaan agad. Kung ito ay mga balita patungkol sa pagkatao o makakasira ng reputasyon, makakasira ng dangal, o ano pa mang mga balita na merong dating sa isang individual, sa isang grupo, sa isang pagkatao bilang isang Muslim, ang kalagayan natin dito bilang Muslim ay una, pagtibayin kung ano ang totoo sa hindi. So ito ay iniuutos sa atin na patabayyanu. Ibig sabihin, siya sa ating maigi. May dumating na balita na si ganito ganyan, si ganito ganon, siya sa atin nating maigi. Dahil kung tayo ay tutulong din sa pagkakalat ng balita na narinig lang din natin, ay katulong tayo sa pagkalat ng balita na hindi totoo. Kasabihan ng mga ulama na kapabil mari ithman ay yuhadditha bikulli ma sami'a. Sapat na sa isang tao ang magdulot sa kanya ng kasalanan sa tuwinang ikikwento niya ang lahat ng kanyang narinig. Sapat na sa isang tao ang magkaroon ng kasalanan sa tuwinang ikikwento niya ang lahat ng kanyang narinig. So kung may dumating sa atin na isang balita patungkol sa isang tao na merong itong malaking impact sa kanyang reputasyon, sa kanyang dangal, sa kanyang pagkatao, o sa kanyang pagiging Muslim o ano pa man sa kanya, ay manatili tayong nasa pagitan ng paniniwala at hindi. Huwag tayo agad maniwala at huwag din natin agad pasinungalingan. Itinuturo sa atin na siyasatin nating maigi ang mga bagay na ating sasabihin, ating papanigan, ating paniniwalaan. Ang pagsisisi pagkatapos ng pagbitiw ng salita o ang pagkilos ng may dahas nang dahil sa balitang dumating sa atin ay tuluyang ipaglilinaw pagdating at pagkatapos ng totoong pagdating ng balita. Kaya bilang isang Muslim ay dapat hindi natin agad paniniwalaan ang darating sa atin. So unang pangkat ng mga tao ay yaong naniniwala agad sa kung ano yung ipinarating sa kanila. So pangalawang pangkat ng mga tao, yung pinasisinungalingan nila agad kung ano ang dumating sa kanila. So hindi rin naman ito nauukol sa lahat ng pagkakataon. Dahil minsan may mga balita na inaantay ng tao ang balita na ito. Halimbawa, paglabas ng hilal ng buwan ng Ramadan, inabangan ito ng mga Muslim. At paglabas ng hilal para sa pagpasok ng Eidul Fitr, inabangan ito ng mga Muslim.
So hindi mo pwedeng pasinungalingan agad ng isang balita nang wala kang paglilinaw sa balitang ipinarating. So kailangan ay pagsisiyasat, lalo na kung ang nagbabalita ay merong masasabi sa kanyang pagkatao. So kung ang nagbabalita ay matuwid na tao, maaring paniniwalaan agad. Pero kung ang nagbabalita ay may masasabi ka sa kanyang pagkatao, ay ilugar mo ang iyong sarili at ilugar mo ang iyong sasabihin, at ang iyong papanigan ay piliin mo sapagkat hindi lahat ng nagbabalita ay totoo sa kanilang ibinabalita. Pangatlong uri ng mga tao ay yung tao na pinagtitibay nila muna ang balitang dumating sa kanila. Pinagbibigay linaw nila kung ano ang mga balita na dumarating sa kanila. At ito yung mainam na tao, mainam na uri ng Muslim. Na kapag may dumating sa atin na isang balita, lalo na kung ito ay kalapastangan sa pagkatao ng isang individual o buhay ng ibang tao o ano pa mang may kinalaman sa kapatid natin na Muslim, dapat hindi tayo agad magre-react ng salita o gawa, lalo na kung tayo ay salamin ng Islam sa lipunang ating ginagalawan. O kaya tayo ay salamin ng Islam bilang isang tao na tinitingala at kinikilala ng mga Muslim sa lipunan nating kinabibilangan. Halimbawa, isa kang pinuno ng mga Muslim at may dumating sa iyo na ganitong balita, nag-react ka kagad. So bilang mga yung nasasakupan, maniniwala kami sa iyo agad dahil isa kang pinuno ng mga Muslim o isa kang pinuno namin. So dahil nandito ka sa ganyang kalagayan, kailangan ilulugar mo ang sarili mo sa mga balitang dumarating sa iyo. Halimbawa, nagmurtad si Pulan, nakagawa ng zina si Pulan, nagnakaw si Pulan, ano pa mang mga balita na darating sa iyo na may kaugnayan, binanggit ang pagkatao ng isang tao o pagkasira ng reputasyon at dangal, kailangan natin itong pagbigay linaw. Isa sa matututunan nating aral mula sa hijra sa Habasya o paglisan ng mga Muslim sa Habasya ay ang pagkalat ng maling balita ay nagdudulot ng pinsala sa tao, hindi lang sa taong may kinalaman sa balita, bagkus sa lahat ng tao na may kaugnayan dito sa balita na ito. Tingnan natin kung ano yung naging pinsala ng mga Muslim na mahihina ang kanilang mga katayuan sa lipunan. Lumikas sila mula sa Makkah patungo ng Habasya, pero nang dahil sa maling balita ay lalo din silang naghirap pagbalik nila ng Makkah mula sa Habasya. So bilang isang Muslim ay tinuturuan tayo ng Islam lagi na maging kalmado, maging laging nasa gitna ang ating hatol at ang ating pasya, salita at gawa, at magiging tugon sa anumang magiging balita na darating sa atin. So kabilang sa matututunan natin sa hijra sa Habasya, Sihrul Quran wa ta'thirihi fin nufus. Ang Quran ay para itong isang salita na kung saan ay napapasunod nito ang tao kahit hindi gustong sumunod ng tao. Halimbawa, ang isang tao na namamangha sa pagbasa ng Quran ay mapupukaw ang kanyang atensyon at itutuon niya ito sa nagbabasa ng Quran kahit hindi naman niya tuluyang naintindihan ang nilalaman ng banal na Quran. O sa mga taong nakakaintindi ng banal na Quran, kapag ito ay kanilang nababasa ay pumupukaw ito sa kailaliman ng kanilang puso, ninanakaw ang kanilang pandinig at kinukuha ang kanilang damdamin. At nang dahil dito ay luluha sila dahil sa nalalaman nila sa banal na Quran, namamangha sila sa kanilang natututunan at nagbubulot ito ng kagalakan sa kanilang sarili. Ito ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa nangyari sa Makkah, ang mga non-Muslim o ang mga kuffar Quraysh ay nagpatira pa sila, namangha sila sa binasa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hindi nila napigilan ang kanilang sarili na magpatira pa kasama ng pagpapatira pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay hindi lang nangyari sa mga kuffar Quraysh. Pati sa panahon natin ngayon, ang mga non-Muslim ay kapag naririnig nila ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tumatatak ito sa kailaliman ng kanilang puso at hindi rin nila alam kung bakit ang kanilang tugon pagdating dito ay malumanay, magaan at maganda sa kanilang damdamin. Bagamat hindi nila naiintindihan ang nilalaman ng banal na Quran, ito ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na pupukaw sa kailaliman ng kanilang puso
at ang matigas na puso ay lumalambot pagdating sa lalo na kapag iniintindi ang nilalaman ng banal na Quran. Kahit kung ang isang tao ay dumadanas ng depresyon o kaya naman may problema sa buhay, may pinagdadaan ng mabigat, may mga balakid na at may mga balakid at suliranin na pasan-pasan sa kanyang balikat, isa sa magandang payo sa kanya upang maibsan ng mga dinadala niya ay makinig sa banal na Quran o kaya naman magbasa ng banal na Quran. Aralin ang nilalaman nito. Tunay na dito ay matatagpuan niya ang kaginhawaan na hinahanap niya para sa kanyang sarili. Mahanap niya dito yung lunas para sa sakit na kanyang pinagdadaanan. At ito ay subok na sa pagdating ng mahabang panahon at maraming panahon, subok ang Quran bilang isa sa mga pangunahing lunas sa iba't ibang uri ng karamdaman, lalo na kung ito ay karamdamang namumuhay sa puso ng isang tao. Dahil ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ito ay pupukaw sa kailaliman ng puso ng isang tao. Kaya kung tayo ay may pinagdadaanan sa buhay, may problema, may suliranin na hindi natin kayang ilabas sa pamamagitan ng ating mga dila, hindi natin kayang ilabas sa pamamagitan ng anumang uri ng paraan, isa sa magandang paraan ay makinig ng banal na Quran. Makinig ka sa nagbabasa ng banal na Quran, magbasa ka ng banal na Quran at tunay na makikita mo dito ang marami sa mga katanungang namumuo sa iyong isipan, mga katanungang nagnanais na hinahanapan mo ng kasagutan. At ito ay matatagpuan natin sa banal na Quran. So, ang banal na Quran ng Allah, ang banal salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang banal na Quran ay meron malaking epekto sa puso ng isang mananampalatayang Muslim, ganun din sa mga hindi mananampalatayang Muslim. Sabi nga ng mga hindi pang Muslim o mga non-Muslim, kapag naririnig nila ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napag sinasabi nila na hindi ito salita ng sinumang tao. Hindi ito salita ng sinumang tao. Pagpos salita ito ng dakilang tagapaglikha, sapagkat ang isang tao sa tindi o sa kanyang naabot ng kanyang katalinuhan, sa rurok ng kanyang karunungan ay hindi makakapagsalita ng katulad ng salita na nilalaman ng banal na Quran. Dito ay naglalaman ng mga salita at mga kataga na pupukaw sa katalinuhan ng isang tao at magdudulot ng malawak na pag-unawa sa sinumang nakakaunawa sa salita ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Kahit ang mga kuffar Quraysh sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naiulat ng ilan sa mga ulama ng history tulad ni Ibn Ishaq na ang ilan sa mga non-Muslim o non-believer mula sa mga kuffar Quraysh tulad ni Abu Sufyan, tulad nila Abu Jahl, at ilan pa sa kanila ay lumalabas sila sa gabi. Lumalabas sila sa kailaliman ng gabi at sila ay nagtutungo sa bahay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa paligid ng bahay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanilang rason ay hindi para maniktik o hindi para mag-imbestiga sa kung ano ang nagiging takbo ng buhay sa loob ng gabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng kanyang tahanan. Bagkus ang dahilan nila kung bakit nila yun ginagawa sa kailaliman ng gabi ay para makinig sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbasa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa banal na Quran tuwing gabi. So yun ang ginagawa ng mga hindi mananampalataya tulad nila Abu Sufyan, tulad nila Abu Jahl, sa tindi ng pinsala na dinudulot nila sa Islam at kamusliman kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumalabas sila ng gabi, sa kailaliman ng gabi, hindi para maniktik, bagkus para makinig sa pagbasa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa banal na Quran. So ganun kahalaga yung epekto at dulot ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa puso ng isang tao. Kahit na yung mga non-Muslim ay magkakaroon sila ng malaking question sa kanilang sarili. Ano ang meron sa Quran? Bakit ganun na lamang ang dating sa aming mga sarili? Parang isang salamangka na napupukaw ang iyong sarili, na nakukuha ang iyong atensyon at ikaw ay hindi mo napipigilan ng sarili na nakikinig ka na pala at inaalam mo na pala ang nilalaman ng banal na Quran.
So ito ay kabilang sa mga matututunan sa hijra ng mga Muslim patungo sa lugar ng Habasya sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay na Allah subhanahu wa ta'ala sa mga panahon na ito ay pinapatatag ang mga Muslim. Inihahanda sila sa pinaka mas malaking maaring magiging kaganapan sa kanila pagdating nila sa Makkah sa pangalawang pagkakataon pagkalikas nila patungo ng Habasya. Ilan sa matututunan natin dito sa mga aral na makukuha sa paglikas ng mga Muslim patungo ng Habasya ay kailanman hindi magtatagumpay ang sinuman laban sa Islam, gaano man nila ito pagtulungan na sirain at tapusin. Ang sinumang mga Muslim, ang sinumang mga tao na nagnanais na sirain ng Islam ay hindi nila ito magagawa kahit na sila ay magtulong-tulong. Gamitin man nila yung pinakamalalim na karunungan na meron sila, pinakamalakas na impluwensya na meron sila, ay hindi nila kailanman masisira ang Islam o hindi nila kailanman mapapatay ang liwanag ng Islam. So kahit ang mga tao ay magtulong-tulong para pigilan ang mga kapwa-tao na yumakap sa Islam, hindi nila ito magagawa kahit na ito ay pagtulong-tulungan nila. Kahit ang mga tao ay gumawa ng paraan upang hadlangan ng Islam, hindi nila ito mahadlangan kahit na magtulong-tulong sila. So, subok ito ng ipadala ng mga Quraysh ang mga matatalino nilang mga representative mula sa mga kufar ng Quraysh patungo ng Habasya upang pigilan ang pananatili ng mga Muslim sa Habasya at upang tulungan ng hari na palayasin ang mga Muslim sa lugar ng Habasya. So anong naging dulot nito sa kanila? Nagdulot ito ng malaking kahihiyan sa mga kufar Quraysh. Yung mga hadiah na binigay nila sa mga hari at sa mga kasamaan nito upang pumanig sa kanila ang hari at ang mga kasamaan nito ay hindi pumanig sa kanila ang pagkakataon, hindi pumanig sa kanila ang kanilang inaasahan. Hindi pumanig sa kanila yung mga tao na inaasahan nilang papanig sa kanila upang pabalikin ang mga Muslim patungo ng Makkah at upang ipagpatuloy nila ang labis na ginagawa nilang pahirap sa mga Muslim. So hindi umayon sa kanila ang pagkakataon. Allah subhanahu wa ta'ala ay tutulungan niya ang kanyang mga alipin kahit na ang tutulong sa kanila ay hindi mga mananampalataya. Allah subhanahu wa ta'ala ay ilalantad niya ang Islam kahit na ito ay sa pamamagitan ng dila ng isang bata. O ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ilalantad niya ang Islam kahit sa pamamagitan ng konting bilang ng mga tao. At ito ay subok na sa paglisan ng maraming panahon na Allah subhanahu wa ta'ala iningatan, pinotektahan ang mga tagasunod nito, ang mga Muslim, sa panahon pa man ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga panahon na sumunod pagkatapos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit tayo sa panahon natin na kung saan ang bilang natin ay kukunti at ang pinagdadaanan natin ay mahirap, ang pinakamalaking dapat na wag natin gagawin sa sarili natin ay ang sumuko tayo sa ating relihiyon. Ang mga nauna sa atin ay napatay. Ang mga nauna sa atin ay dugo ang naging kabayaran. Ang mga nauna sa atin ay kayamanan ay kanilang kinaligtaan. Mga kamag-anak nila ay naputol ang kanilang pagkakaugnayan. Ito ay hindi dahil sa anumang kasalanang kanilang nagawa o nakamit, bakos walang iba kundi yumakap sila sa Islam. So ilang sa mga Muslim yung nag-Muslim tinanggalan ng mana, tinanggalan ng karapatan bilang asawa, tinanggalan ng karapatan bilang anak, tinanggalan ng karapatan sa mga nakamit niya nung hindi pa siya Muslim. Ito ay hindi nila dinamdam sa kanilang mga sarili. Bagkus ay masaya sila sa kung ano ang meron sa kanila dahil sa kabila ng wala sa kanila ang meron sa ibang tao, meron naman sa kanila ang nag-iisa ang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang wala sa maraming mga tao. So kaya kung tayo ay dudulot tayo o nakakaranas tayo ng panghihina sa kung anong iman meron tayo, pangliliit ng iman na meron tayo, isipin natin na ang mga nauna sa atin ay hindi nagmadali para sila ay patatagin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakaupo siya sa Makkah o nakaupo siya sa may Masjidul Haram
Tinanong siya ng mga kanyang mga kasamahan, Ya Rasulullah, kailan darating ang tulong ng Allah? Kailan darating ang tulong ng Allah? Anong sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sinabi niya ba na darating bukas, sa makalawa, paglipas ng isang buwan, isang taon? Anong sinabi niya? Sabi niya ay, tunay ng mga nauna sa inyo ay nilalagari ang katawan hanggang maputo lang at maging dalawa. Para lang, dahil lang sa kanilang relihiyon. Pero hindi sila sumuko sa kung ano yung kanilang pinagdadaanan. Samantalang kayo ay nagmamadali sa kayo na dumating sa inyo ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kung ang mga nauna sa atin ay dugo ang kanilang naging kabayaran sa pananatili nila bilang isang Muslim, ang iba na pahirapan, ang ilan na tinanggalan ng kayamanan, ay tayo na nakakaranas ng mas mababa sa kanilang mga pinagdadaanan ay agad nating binibitawan ang Islam na ating yakap. So kung bibitawan natin agad ang Islam na ating yakap, ano na lang ang meron sa atin pag binitawan natin ang pinakamahal na meron sa atin? Pinakamahalaga na meron sa atin. Kung binitawan natin yung iman na pinakamahalaga sa atin, ano na lang ang matitira na pinakamahalaga sa atin? Wala nang matitira sa atin. Kung ginubad natin yung Islam na meron sa atin, ano na lang ang matitira na meron sa atin? Wala lang matitira sa atin. At kung ito ay iniwan natin at dinatnan tayo ng kamatayan, ano na lang ang madadatnan nating daladala sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wala. So ano ang dapat ating gawin? Panghawakan natin ang Islam dahil totoo ang meron ka ay marami ang naghahangad dyan. Pero ang ilan sa mga naghahangad na meron ka ay hindi na nila makukuha yan dahil huli na nang malaman nila na ang Islam pala ang totoong relihiyon na dapat nilang pinanigan at pinaniwalaan dahil dumating na sa kanilang kamatayan bago pa lang nila napagtanto na totoo ang Islam. So ang meron ka o ang meron tayo ngayon na Islam na meron tayo ngayon, panghawakan natin ito. Mga nauna sa atin ay naghirap para dito sa Islam, naghirap para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung anong meron tayo ngayon, panghawakan natin ito. Makaranas man tayo ng matinding pagdadaanan natin sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating anak, sa ating trabaho, sa ating mga taong nakapaligid sa atin ay wag nating panghahawakan, wag nating bibitawan ng Islam dahil totoo na ito ang isa na sa pamamagitan nito ay nakakaligtas tayo sa parusa sa kabilang buhay. At sa kabilang buhay mapagtatanto natin ang totoong naririnig natin, ang nalalaman natin na kung tayo ay binitawan natin ng Islam dito sa mundo, pagsisisihan natin ito sa kabilang buhay. Pagsisisihan natin ito sa kabilang buhay. Sa mga tao na binitawan nila ang Islam, tinalikuran nila ang Islam, nilayon nila ang Islam, nawa gabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala bago pa man mahuli ang lahat. At kung ginawa nila ito at nabutan na sila ng kamatayan ay tunay na ang kanilang kapalaran ay nasa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa patatagin tayo bilang mga Muslim gaya ng pagpapatatag ng Allah sa mga nauna sa atin. Nawa ay pangahalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang mga dagok ng buhay na ating makakasalamuha sa pamumuhay natin sa mundong ibabaw. Nawa gawing magaan sa atin ng Allah ang Islam. Gawing magaan sa atin ng Allah ang Islam at gawin nating kamahal-mahal sa sarili natin ang Islam. Dahil totoo na ito ang paraan upang tayo ay kalugdaan, kahabagan, patawarin at ipasok ng Allah sa kanyang pinakamatayog na antas ng paraiso. Nawa ay ibilang ng Allah kasama ang ating mga mahal sa buhay, kamag-anak at mga pamilya sa mga taong kanyang gagabayan bago pa man mahuli ang lahat at isama nawa kasama sila at tayo sa pinakamatayog na antas ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala kasama ang mga nauna sa atin mula sa mga piling mga tao, mula sa mga propeta at mga nabi at mga tapat na mga alipin at syuhada ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Subhanakallahumma wa bihamdi wa nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.